Magandang gabi yun sa inyo. Biyernes na ho ngayon, di ba? Bilis ng panahon. Biyernes na. August 9. Di ba? Bukas ho, sweldo sa iba sa ating mga tagapakinig. Sa ating mga doctor lovers, may mga sumusweldo ng A15 at katapusan. Mapapalad ho kayo. Welcome po sa ating programa Dr. Love Radio Show hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Ngayon po ay Friday night, the 9th of August. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan nating maganda, saan pupunta ang ating direksyon. Pero nandyan po ang titimon ng ating bangka. Ang ating producer, si Jake Bakod, na sasamahan tayo na maitawid ng programa natin hanggang alas 11 ng gabi. Kasama ng mga matitinik nating mga production staff dito po sa 92.3 Radio 5 True FM na nadidinig sa buong Mega Manila. Tayo rin po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Ang pakiusap lang namin kung po pwede po pakishare din ang live stream ng ating episode tonight para pakinabangan po ng ating mga tagapakinig. At syempre mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito po ang ating mga social media accounts na po pwede ho ninyong i-follow, like, and share at ilagay po ninyo sa yellow basket. Ayan. Ito po ay at Radio 5 True FM formerly sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook at TikTok. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channel. Ilagay nyo na ho sa yellow basket at i-like nyo mine. At para naman po sa mga nais maging bahagi ng programa at makibahagi sa pamagitan po ng kanilang kwento ng buhay, kwento ng tagumpay, kasaysayan ng pag-ibig, problema sa pag-ibig, problema sa buhay, maaari po kayong dumulong sa ating programa para humapag-usapan natin at mabigyan ng counseling ang inyong mga problema. Magpadala lamang po ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Oras natin, 9:41 ng gabi. Pagbabalik natin, ihahatid namin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Biyernes, August 9. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, ika-9 ng buwan ng Agosto. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 24 hanggang 28. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Anong maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa,
kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang spiritual. Bueno, biyernes na ho ng gabi. Ano plano nyo, kapatid? Sa araw ng bukas, over the weekend, saan po ang punta nyo? Naku, ako'y nagpaplano sa Sunday ay makapasyal sa Pakil, Laguna. Yan. Dadaan ako sa Antipolo, Pililia, Binangonan, Cardona, Chobachenes. hanggang makaabot ng Pakil. Dadaan ka sa Pangil. Di ba? May bitukang manok dyan no? Sa may Cardona, Binangonan, something. Tanay. And then, mas malayo ang drive na yan. Pero maganda. Gusto naming pumunta dahil yung aking isang apong maliit, 9 years old na apo. Grabe ang debosyon sa mahal na Birhen at gusto niyang mag-pilgrimage sa Birhen ng Dolores ng Turumba dyan sa Pakil, Laguna. So baka makapasyal tayo Sunday dyan. 9:47 is our time. Ito ho ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng ating napanood kaninang umaga sa programang Face to Face sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. Kasama ho natin dito ang ating host, si Carla Estrada at si Alex Calleja, kasama ang trio tagapayo, si Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at si Brother June Banaag, si Dr. Love ng 92.3 Radio 5 True FM. Ito po ay merong replays na mapapanood po sa Signal TV 1PH Channel 1 alas 8 ng gabi hanggang alas 9. At kung nais po ninyo magkomento at naapektuhan ang inyong pag-iisip at inyong damdamin, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayong tumawag sa ating mga linya ng telepono sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang ating episode ngayon. Ang episode natin sa Pest to Pest at pinamagatang Hindi Aswang ang Aking Nanang. Ano? Napagkamalang aswang? Baka ito yung nakikita nilang pag medyo palubog ng araw at nagsisimula ng dumilim, ay nakikita ng mga kapitbahay na nasa bubong ng bahay nila at nakalabas ang dila. Dahil sa init ng panahon, bakit siya nasa bubong ng bahay? At bakit siya napagbintangan na aswang? Meron daw itong isang buntis na hinawakan sa tiyan. Natakot yung buntis na baka makunan siya dahil hinawakan ang kanyang tiyan ng isang aswang. Alamin natin, panoorin natin ang ating episode, Hindi Aswang ang Aking Nanang, Utang na Loob. Ito po, panoorin natin. Ano ang inirereklamo mo o sino? Nais ko pong ireklamo yung kapitbahay po namin na matagal na pong salot sa barangay namin. Marami na pong naperwisyong buhay, pati mga pamilya, pati mga bata at kung sino-sino pa po. Matagal na lumalaganap yung pag-aaswang niya po. Nung una po hindi po ako naniniwala sa sabi-sabi, pero nung nangyari na po ng 2 beses sa akin sa buhay ko, una pong buwan, parehas po ng buwan, October, una pong nangyari, 15 po ng October. Paglabas ko po ng bahay, hindi pa po ako nagkakape, hindi pa po ako nagmumumog. Siya po yung sumalubong sa akin. Hinawakan niya ako sa balikat. Sabi niya sa akin, ang ganda ko ngayon. Wow. Sabi ko, salamat, pera, usog po. Maya-maya, nung pagpasok ko sa bahay, magtitipla ako ng kape, sumama na po yung pakiramdam ko. Talaga? Bilog-bilog yung pawis ko, butil-butil po yung pawis ko. Tapos po yung sikmura ko, ang sakit-sakit na may milipit. Tapos higa ako ng higa, tapos nakasyam na dumi na po ako. Pabalik-balik po ako sa CR. Tapos po, hindi na po ako mapakali. Wala na, masakit na yung pakiramdam ko, masama na. May kasama ng lagnat. Hanggang di ko na po kinaya, nagpalusog po ako sa kapatid ko po sa malapit na ospital po sa amin. Ngayon po, nung lumabas naman po sa laboratory ng dugo, ng ihi, tsaka ng dumi ko, negative naman po, okay naman po lahat, wala naman pong resulta. Kaya nung
Pag-uwi po, sabi po sa akin ng kamag-anakan ko, di kami naniniwala sa ganyan resulta. Magpatawas ka. Nagpatawas naman po ako, pero di po talaga ako naniniwala sa ganyan dahil LGBT po ako, tsaka millennial na po ako eh. Ang lumabas po sa tawas, matandang babae po. Ang kumakalat po na aswang po sa amin, si aswang na Angie. Kaya po, siya po pinaginalaan ko pong nakaaswang sa akin. Siya ang sinasabing aswang in the city. Totoo ba ang paratang sa'yo? Angie, pasok. Ang kapal pa na mukha mo! Hoy, ayaw. Tama na yan, bitawan na yan. Lagi mo na akong pinagbintang ang aswang, ha? Wala na akong mukhang ikahiya doon sa amin sa mga pinagagawa mo, ha? Paghihinala ka talaga, bawat labas mo ng iskita tuwing Pati madaling sa mga araw, lakad may ka, alulong ng asong lumalabas at umuungol Wala yung mga kang aso. patunay na talagang aswang ako. Wala kang patunay. Hindi ko kaya yung nilagyan mo siya ng rosaryo sa noo. Diretsahang tanong, Ate Angie. Bakit sinasabi ni Diwata na ikaw ay aswang? Bakit sa tingin ninyo ay tinatawag kayong aswang ni na Diwata? Kasi po sabi po niya sa akin, nakikita daw niya po akong nakatuwad po. Pag ba nakatuwad, aswang agad? Baka naman may dinampot lang. Pero Ate Angie, sa tingin mo ba si Diwata lang ang nagsasabi nun? Marami po. Bakit sa tingin mo marami? Ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang ginagawa mong trabaho? Nangangalakal po ako. Nangangalakal kayo. Ngayon, pag-uwi ko po, inaano ko po yung sako. Yung Sinungaling ka takot-tatang tao sa atin sa barangay dahil sa'yo. Mga buntis na takot-takot sa'yo, pati mga bata. O bakit siya kinakatakutan, Diwata? Kada po may masasalubong po yung mga buntis, sinawakan niya po, minsan naghihilab po yung tiyan. Inawakan. Meron na bang nakunan isa sa mga hinawakan mong tiyan? yung nahawakan ko po, yung na tinatanong ko lang po kung ilang buwan na. Tapos pagka mga ilang araw, nung nagkita po kami, ang sabi niya yung sumasakit yung tiyan niya po. Sino naman to? Bakit may nahawakan? Kakilala mo ba itong mga to? Isang beses ko lang siyang nakita. Okay. Diwata, meron na bang hinawakan ang tiyantas na kunan? May mga Meron na, ganon? wala naman pong nakuhanan, Mami Carla, pero po nung hinawakan niya po yung tiyan, naghilab po yung tiyan para naging delikado po yung kalagayan ng sanggol. Dinala po naman po sa ospital, pag uwi naman po, wala naman pong nakitang mali. Ganun din po ginawa, nagpatawas din po yung buntis, pati po sinama. Okay, pero kasi merong tao na manggagamot, likas yun, no? Meron namang nakakausog talaga, likas yun. Pero meron naman tayong mga Pilipino ay marami naman tayong alam na kung paano natin ginagamot yung pag nausog ka, di ba? May mga ganon. Importante kasi na maintindihan natin kung totoo dahil nakakasira ito ng pagkatao Wala at naman pong senaryong reputasyon. gano'n, pero po tuwing madaling araw po, this oras ng gabi, o hindi magandang oras ng dapat hindi po siya lumalabas ng ganong oras. Bilang sumusulpot po siya sa mga eskinita, nag-aalulungan lahat po ng aso. Bakit po? Kasi po nangangalakal po ako paggabi. Tapos kailangan po pagkatapos ko mga lakal, lilinisin ko po. Okay. Natural na ang mga aso sa madaling araw ay mag-alulungan kung makakita ng mga tao. Depende, sa amin po, sa eskinita po ng lugar po namin, sa compound po ng squatter area na yun, kahit sino dumadaan, kahit mga bata, hindi naman po ganun yung tahol ng aso yung alulong, pero pag siya po, kakaiba po yung tahol, tsaka sabay-sabay po, para nagsasanib po yan sa lahat ng aso. Totoo ba yan? Pati yung mga pusa sa bubong po. Totoo ba yan, Aling Angie? Tumatahol po, pero hindi naman po lahat ng aso tumatahol. Kasi po may usong po ako eh. May usog kayo. Lalo Pero na yung po mga pag, anak mo, ilang taon na? Lalo na po pag yung Ilang taon na yung gugutuman. anak mong panganay? 30 po. 30. Mayroon ka namang tagapagtanggol. Mayroon po. Sino nagtatanggol sa kanya, Diwata, pagka napag-uusapan ng ganyan? Yung pamangkin niya na pong LGBT din po, nakagaya ko po, na dati ko po katrabaho sa Parlor. Pinagtatanggol naman O, siya. pinagtatanggol po siya. Pero dahil minsan wala po sa trabaho yun, talagang matatanggap niya yung mga pambubuli sa kanya, tsaka yung paratang sa kanya nasong siya. Dahil madalang po lumalabas ng umaga po yan. Dahil po sa sobrang kahihiyan ng ginagawa niya sa akin, wala naman pong katotohanan. Hiyang-hiya na po ako.
Huwag kang magsinungaling dahil hindi pwede nagkataulang yung mga pangyayari. Lahat ng hinahawakan mong bata, mga buntis, kagaya ko, 2 beses mo na akong inano. Dapat makakasama ko nung tumakbo akong kagawad. October 19, binati mo rin ako, yan ang pangalawang pag-usap mo sa akin. Kaya hindi ako nakasama sa pag-ikot dahil sa kagagawan mo. Kakaligo ko lang magbibihis na ako, niyakap mo ko, sabi mo iboboto mo ako dahil iikot na kami, tumatakbo akong barangay kagawad. Dahil sa'yo hindi ako nakasama sa pag-ikot, pati sa caucus, dahil sa kahiyan na ginawa mo sa akin. Teka lang. Si Diwata ay tumakbo po kayong kagawad sa inyong barangay. Opo. Nanalo po. Hindi ho. Hindi tayo pumasa. And you claim that Angie, sinasabi po ninyo na si Angie ay isang aswang. Opo. At kanina po ay inobserbahan ko kayo talagang galit na galit kayo sa kanya. May mga tao po kasing may usok talaga. Tingnan natin si Aling Angie mula ulo hanggang paa. Sa pagkakagulo kanina sa pagpasok ng mga panauwi natin, sino ang pinakamapayapang kaluluwa dito sa set natin? Si Angie. She is at peace. Siya ang hinahatulan natin na isang aswang. Siya ang aswang na mapayapa. At nakikita ko sa aswang na ito ang kapayapaan na kaloob ng pananampalataya sa Diyos. When we accuse people, magsisimula na tayong mag-isip ng mga negatibong bagay. Tingnan niyo ang mukha ng aswang. Lumuluha. Ang mga engkanto na sinasabi natin ay evil spirits. They are bad spirits. And when we say spirits, hindi nakikita. Magsalamin tayo. Tingnan natin kapatid. Baka makita natin ang masamang espiritu sa mata natin. Anong mabuti ang nagawa mo sa kapatid mo ngayong maghapong ito? Bago lumubog ang araw, suriin mo ang sarili mo. Tingnan mo ang mukha ng aswang. Natuto ka bang magmahal sa kanya? Naging instrumento ka ba upang mapalayas ang diablo sa kanya? O nasa iyo ang diablo? May the Lord bless us all. Thank you, Mama Carla. Salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Salamat din sa'yo. Nakakainis lang. O totoo yung mukha nung babae. Talagang hindi masyadong maganda yung mukha ng babae, si Angie, di ba? Pero tingnan mo, sino ang diablo? Sino ang kinokontrol ng diablo? Yung LGBT na tumakbo na barangay kagawad na hindi nanalo, na very judgmental at hinatulan kaagad niya itong si Angie na aswang. At gumawa pa siya ng mga istorya sa edad kong ito, 74 years old. Jake, wala pa ako nakikitang mga asong umaalulong ng sabay-sabay in unison sa umaga pag may dumaang tao. Walang umaalulong ng sabay-sabay. Hello? Minsan yung idea natin ng mga aswang, mga napapanood natin sa pelikula, mga shake, rattle, and roll, yun ang ating iniisip Mabuti hindi ka nanalong barangay kagawad. Kasi kung ganyan ang pananaw ng isang barangay kagawad, sa millennia na tayo ngayon, di ba? Diyos ko, naniniwala pa kayo sa mga tawas-tawas. Naniniwala pa kayo sa tawas-tawas. Ang aswang, wala pa nga nakakakita sa atin ng aswang Panay imagination lang tayo, panay yung mga napapanood lang natin sa mga pelikula Merong mga taong napoposes ng diablo at napanood natin yan sa Exorcist. Totoo yan, kaya po meron tayong mga exorcist na mga pare sa ating mga simbahan. Pero sa edad na ito at sa edad ng 2024 ngayon, 2024 na, Diyos ko, naniniwala pa kayo sa mga engkanto,
mga patawas-tawas. Diyos ko, nakarating na ang tao sa buwan. Humanap kayo ng ebidensya na magpapatunay doon sa inyong claim. Kung ikaw ay idinimanda nitong aswang na sinasabi mo, maghihimas ka ng sa kulungan. Baka kung ano himasin mo doon, rehas. Kasi wala kang ebidensya at sinira mo ang kanyang pagkatao. Yun. Ay nako, sige nga ho. Magkomento kayo. Pwede ho nyo ipadala ang inyong komentaryo sa ating programa. Ipadala lamang po ang inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment kayo sa ating live stream o dili kaya ay tumawag kayo sa 863-15788 at 863-16674. Babalik po ang programang Dr. Love Radio Show ganap ng alas 10:02. Pangalawa at huling bahagi po ng programang Dr. Love Radio Show na dinig nyo ang mabuhay singer Pasko sa Maynila. Malapit na ho tayo makarinig ng mga kampana sa madaling araw. Ano nga tawag doon? Yung early morning mass? Misa de Gallo. Ayan. Alam ba ninyo ang kaso, ang history ng Misa de Gallo? Gallo, ibig sabihin ng gallo, yan yung mga rooster, di ba? Sa Spanish, gallo, gayo, ang mga rooster. Itong mga gayo o mga rooster, mga tandang, ito yung tumitilaok sa madaling araw at nanggigising sa mga tao para ipalaala sa inyo na kayo po magtungo simbahan. Kasi yung mga panahon na yon, yung mga unang panahon, karamihan po sa mga Pilipino noon, mga magsasaka, nagtatanim ng palay, mga gulay sa bukid. At kung sila ho magtungo sa bukid, yung pasikat pa lamang ang araw. Na bago sila magtungo sa bukid para sa kanilang pang-araw-araw na trabaho ng paghuhukay, pagtatanim, pag-aalaga ng halaman, sinisimulan po nila ang araw ng pagsisimba. Ayan, magandang practice yun, di ba? Dadaan sila sa simbahan, na-attend sila ng misa, kung tawagin ay Misa de Gallo. Ayan, Misa de Gallo. Bago sila magtungo sa mga bukid nila. At ito'y ginagawa po nila lalo na 9 na gabi o 9 na madaling araw bago magpasko, novena. Yun. Kaya ang tawag dyan, Misa de Gallo. Sa ating mga Pilipino, ang pronunciation natin dyan, Misa de Gallo. Castillo, di ba? Gallo. Ano nga yung chicken sa polio sa atin dito, di ba? Ang pronunciation niya ng mga Kastila, Gallo. Misa de Gallo, Pollo, yan. Castillo, yan. Sige. Bahala kayo sa buhay niyo. Kwentuhan lang naman yan. Ito ho, ang ating mga comments, ang ating mga listeners, mga doctor lovers natin, hindi nagpapaiwan si Lina ho. Abangan nyo dahil ngayon ho ay Biyernes. Alam nyo, ako'y naghalughog sa baol ng aking amang. Yung baol na matanda pa sa akin. Naghalughog ako ng mga plaka. Maniwala kayo, nakakuha ko ng isang plaka na inawit ni Norma. Ano nga pangalan to? Si Norma. Yung balag. Norma. Basta, oo. Yung bulag. Isa sa mga lumang-lumang inawit na niya nung araw yan. At napatanyag, papadinig ko sa inyo mamaya. Ay, alam ko na, Norma Lapus. Yan, yung babaeng bulag na kaibigan ko. Naging kaibigan ko yan. Ang inawit niya na isa sa mga napatanyag, ang maging ulila sa balat ng lupa. Yan, inawit yan ni Norma Lapus. Si Norma Lapus, bata pa lamang, napapakinggan ko na po yan sa programa ni Rafael Yabut. Sa kanyang programang Tayo'y Magaliw! Meron siyang programang singing contest. Ito, si Norma Lapus ang isa sa mga palagi niyang guest. Papadinig ko sa inyo. Samantala, ang sabi ni Lina ho, baka nausog lang si nausog ka lang ni Aling Angie. Hindi totoo ang aswang.
Sa usog, naniniwala ako dahil dati na akong nausog. Porque ba ganyan ang itsura ni Angie? Hinusgahan mo na siya? Na siya isang aswang? Kung totoo siyang aswang, hindi yan haharap sa tao sa araw. Ganun ba yun? Eto naman, si Lynn ng Brussels, Belgium. Sabi ni Lynn, huwag manghusga ayon lang sa itsura. Mas malala pa nga siya kung tutuusin eh. Nakita nyo? Karma is real. Sabi ni Julieta Sugitan, masyado ka namang mapanghusga. Yang mukha mo nga, mas mabait pa sa kanya ang pinagbibintangan niya. Ayan. Talaga naman. Tingnan natin naman kung ano ang masasabing opinyon ng gagalaiti sa galit. Buhat sa San Fernando, La Union, nababati sa atin ng isang mapagpala, magandang gabi at mabiyayang gabi sa iyo, brother. Nandito naman si Sister Lourdes. Aling Sister Lourdes, magandang gabi ho. Mapagpala, mabiyaya at magandang gabi sa iyo. Nalaglag na. Nalaglag na si Aling Lourdes. Sister! Okay, tingnan natin. Ho. Ayun. Ano po yung puto bongbong? Sister! Yes po. Anong nalaglag sa'yo? Bakit nawala ka kanina? Yung ano po, yung aking Tabo. kamay. Anong masasabi mo dito sa kay Aling Angie na napagbibintangang aswang naman? Naku, yan po mga bagay-bagay na yan, siguro naman parang imahinasyon na lang nila yan. Alam mo, in fairness, sister, Yes po. itong si Aling Angie, Po. ang sinasabi noong LGBT, madalas niya nakikita sa bubong ng bahay. Yes At po. pag nakita niya sa bubong ng bahay ang mga pusa, gumagano yung mga pusa. Alam mo kung bakit nasa bubong ng bahay si Aling Angie? Baka naman po nagtitingin lang po ng butas na tumutulog. Hindi. Lagi siya nandun sa bubong. Alam mo kung bakit? Opo. Kasi nagtitinda siya ng daing. Yun naman pala. Yung isda, doon niya sinasabi. sa bubong ng bahay niya binibilad yung isda. Opo. Bakit siya lumalabas sa gabi? Bakit sa gabi siya lumalabas? Kasi nangangalakal. Wala kang makukuhang mga plastic, mga karton Oo nga sa po. daytime. Kasi ang basurero lalabas yan sa gabi para kolektahin ng mga basurang itinapon ng tao. Namimili po yan ng pwede nilang ibenta. Ayan. Anong masasabi mo ngayon dito sa LGBT na tumakbong barangay Kagawad na Naku, natalo? Kaya pala hindi ka nanalo dahil sa ganyan ka pala manghusgas. Di sa lalo na siguro kung nanalo ka. Puhusan mo lahat ang mga kabarangay mo ng ganito, ganyan. Ay sus. Ayan. Mahirap po yung brother. Oo nga, sister. Talaga naman. Tawa ka ng Kaya tawa. nga po brother Oo. Ngayon, anong papayo nyo ngayon dito sa napagbintang aswang? Ay naku, Aling Angie. Ipagdasal mo na lang po, Aling Angie, ang iyong mga kabarangay kung ano man yung sinasabi nila laban sa'yo, ipagdasal mo na lang po na magising sila sa katotohanan na mali ang kanilang paratang sa'yo. Yun. Alam mo ba, meron ka ba nakitang aswang na nagdarasal? Ay, wala po. Alam po kasi. Itong guest natin, Jake, yung guest natin na nag-a-accuse ng aswang daw si Angie, may dala pang rosaryo. At Hindi yun. nang pumasok si Vanjie dun sa set, idinikit niya yung rosaryo sa noon ni Vanjie. Ay, ni Angie. Wala namang umusok. Wala po, hindi po totoo yun. Gawa-gawa na lang po ng mga malilikot ang imahinasyon nila. Oo. Siguro po, hindi sila nagdarasal, kaya ganyan, nakakalimot sila sa Ba't naman magdarasal pa? Oo nga po. Bakit kailangan magdasal pa? Opo. At brother, binabati ko po ang Cruz Maria, si Mariví Viola, si Aura Bulisayli, si Elizabeth
Bilia Gonzalo, at yung best friend mo na si Alfred Saban. Alfred Saban, uod ng bait niyang, uod ng bait niyang mamang yan, si Alfred. Wow, Oo. gusto ko rin po maging kaibigan yun, brother, si Alfred. Kaibigan lang, ha? Yes. Baka magselo si... Hindi po, kaibigan lang po. Oo. Mabait yan si Alfred. Oo. Yes po. Matagal opo. na kaming magkaibigan yan. Opo, naririnig ko kasing binabati-bati niyo siya eh. Kaya, Alam mo ba yan si Alfred na yan? Yes Ilang po. beses na yan nagpunta sa Holy Land. Kung halimbawa, ako naka-15, 16 na beses na ako nagpupunta taon-taon doon eh, no? Si Opo. Alfred, kung siguro mga 13, 14 na taon-taon yan, nagpupunta sa Holy Land. Napuntahan na niya, bumabalik pa taon-taon. Kaya Opo. kami palagi ang magkasama niyan sa kwarto. Opo, sana po ipahintulot ng Diyos na makasama ako para makilala ko siya ng personal at yun, magkapalagayang loob kami. Oo, baka naman kung saan mauwi yung magkakapalagayan kayo ng loob. Hindi naman po. Oo, mabait yan. Oo. Opo, kaibigan lang. Kung mag-aasawa ka, yan ang klaseng lalaki na talagang gugustuhin mo mapag-asawa. Swerte ko siguro pagka ganun, kung napakabait pala niyan. Paladasal po yan, paladasal. Ay, yung po ang hinahanap ko, yung maka-juice talaga. Marunong magluto. Ay, wow. Oo. At meron po siyang tatlong restaurant niya. Tatlong Japanese restaurant. Nakita mo na yun. Si Alfred, o yun. Opo. Meron siyang tatlong Japanese restaurant. Pag ganun po, tataba ako. Pag lagi yung ganun, masarap pala siya magluto. Tataba ako noon, brother. Baka... Bakit? Sinabi ba niyang papakainin ka niya? Hindi naman po. Oo. Anyway, amo siya pagdasal natin. Pagdasal natin na magkakilala kayo ni Alfred. At si Lance po. Paano nga si Lanzabel yun ngayon? Hindi po, ano ko lang po naman si Lance, parang humahanga lang po ako sa kanya kasi magaling siya talaga. Oo, talaga. Mahusay siya. Opo, at ang wish ko para sa kanya ay ang lalo pa niyang ipagtatagumpay. Opo. Oo. Maging mahusay po siyang spoken words. Ay, sister, Yes po. ilang taon ka na ba? 64 po. 64. Yes po. May kilala ka ba? 64? Maaari, oo. May kilala ka bang singer na Norma Lapus na isang bulag? Si Norma Lapus po, gusto ko pong Makilala rin. music. Yung kanyang kanta noon, Oo. pinapatugtog din yun na kung maging ulila. Kung maging Opo. ulila. Gusto ko po yun kasi ulila po ako ulila po ako. Ako ulalo. Hindi ko po inabot ang aking mga magulang. Ako ulalo. Opo, maaga po ako na ulila sa mga magulang. Ayun. Ay, mamaya, abangan mo yung awitin niya, ha? Opo. Sige. Opo. At si Alfred po, gusto ko po siya maging friend po. Okay. Sabihin ko sa Alfred. Nakikinig yun. Oo. Yes po, yes po. Alam mo ba ang kotse ni Alfred? Yes po. Ano yung Ferrari? Oo. Opo. Meron siyang 3 Ferrari. Wow. 14 na Angusta yata. O Agusta, yung motorcycle na big bike. Milyonaryo po. Hindi ko sinasabing milyonaryo, ha? Hindi ko sinabing milyonaryo, sa inyo galing yan. Hindi po, milyonaryo sa kaibigan. Sa kaibigan, mahirap lang si Alfred. Mahirap Opo, lang na tao sa yan. kaibigan lang po. Oo. Opo. Mayaman siya sa kaibigan at mayaman siya sa pakikisama. Oo, ubod na yabang yan. Yun ang pong hindi ko sabihin. Siya, sige. Sabihin ko sa kanya. Sabihin ko sa kanya na gusto mo siyang makilala. Yes po. Ilang taong ka na? 69? Magsi-64 pa lang naman po sa October 12. Mag-64. 65. Opo. Oo. Magsi-64 pa lang po. 64. Meron ka ng senior card. Meron na po. Pwede ka na bigyan ng 20% discount. Yes po. Doon sa restaurant ni Alfred.
Okay. Opo. No, sige. Yes po. Alright. Thank you. Salamat sa iyo. God bless po, brother. Thank you. Mag-iingat po, brother. Mag-iingat Yes ka po. rin sa akin, ha? Thank you. Sister Lourdes ng La Union, San Fernando, La Union. Alfred, may umahabol sa iyo. 10:25 ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Si Lance Abelion ay buwabati po ng magandang gabi. Thank God it's Friday. Listening from Sampaloc, Manila. Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Julieta Sugitan ng Macau. Wow! Gusto ko bumalik sa Macau para makakain ako ng Chinese, yung Hainanese chicken. Ay, nako, Diyos ko. Sino ba dyan may tindang Hainanese chicken? Dorina Villaruz Figueroa, pabati po ang husband ko si Ricardo Figueroa at nanay Zenny Villaruz. Pagaling po sila. Tsaka pakisama na rin po sa prayers ang family namin. Maraming salamat buhat kay Dorina Villaruz Figueroa. Batiin ko rin si Baby Antiporda ng Binangonan, Rizal. Maraming salamat sa Baby Antiporda, ha? Thank you. Lina Ho, buwabati ng Thank God It's Friday, watching and listening sa programang Dr. Love Radio Show sa Plaridel, Bulacan. Vicky Mago, Banzuelo. Melinda Saspa. Au Villaflor ng San Pedro, Laguna. Si Lynn ng Brussels, Belgium. Sabi niya, Dr. Love, a blessed Friday po sa inyo. Pag-greet naman po ang brother ko sa Nara, Palawan. Birthday po niya tomorrow and always watching from Brussels, Belgium. Buhat kay Lynn. Nalimutan ni Lynn na i-text ang pangalan ng kanyang kapatid na magbe-birthday bukas. Ganun pa man, batiin natin ang happy birthday. Happy birthday! Birthday to you. Yun. Angelita Banato ng Pateros, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna, Marvin Riabad ng North Caloocan, Carmelita Lina Nera ng Hong Kong, Barbosa Edwin ng Valenzuela City, Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, Aleni Hungko ng Kuwait at yung iba mamaya na. Batiin ko rin lang, pinababati po ng ating kaibigan na si Edna Calleja na posibleng makasama natin itong si Miss Kim Lomongo ng Misamis Oriental na nagkaroon ng interes na sumama sa atin sa shrines ng Mahalabire ng Fatima, Portugal, ng Lourdes sa Spain, sa France at marami pang lugar sa Marian pilgrimage natin sa October 5 to 21. Sabi ni Miss Kim Lomongo ng Misamis Oriental, yung first cousin ko po, more like a sister po siya sa akin. Yun ang mayroong gift. Yun, may gift. Na parang na-visualize daw, nagkaroon ng vision na nakarating siya sa Lisbon at Fatima. Nadinig daw po niya sa programa ni Brother June Banaag yung Marian pilgrimage nyo. Pagdarasal ho natin na sana makasama namin kayo, Miss Kim Lomongo ng Misamis Oriental at ang inyong pinsan. Maraming salamat. 28 minutes after 10, narito ang awitin ni Norma Lapus. Pakinggan po ninyong boses niya. Oras natin, ganap na ang alas 10:33, make it 10:34, ngayong Biyernes ng gabi. Yung kaibigan natin si Myra Bulisaili, sabi ni Myra, Brother June, nalimutan mo, merong Volvo si Alfred. I remember, Volvo at saka Audi. Meron siyang Audi. Tapos nag-text si Alfred sa akin. Binibenta ko raw siya kay Aling Lourdes. Aling Lourdes, sabi ni Alfred, papakainin ka raw niya ng isdang hilaw. Kumakain ka raw ba ng isdang hilaw? Ano tawag doon sa Japanese? Sashimi. Di ba? Ayun, sashimi. Paborito ko yan. Alright. Alfred talaga, no? Sang araw i-guess ko rito si Alfred.
Narito ang ating tampok na liham kasaysayan ngayong gabi ng Biyernes, buhat kay Irene ng Mangantarem, Pangasinan. Dear Dr. Love, good evening to you as well as to your radio listeners and social media followers. Mixed emotions po ang feelings ko while writing this letter. Masaya akong makahingi ng advice sa inyo, pero slightly sad ako sa situation na isi-share ko po sa inyo. Tawagin niyo po ako sa pangalang Irene. Ako po ay 33 anyos na, tubong Mangantarem, Pangasinan. I'm happily married with 2 kids and husband ko naman po ay isang OFW sa Saudi Arabia. May trabaho po ako sa isang malaking media company dito sa Manila. Masasabi kong masaya at maayos ang naging takbo ng buhay ko except for one thing. I never got to meet my father. Bagamat hindi ko naman hinahanap ang presence niya, pero may mga sandaling napapaisip ako about my father. Minsan nang bata pa ako, around 6 years old, naitanong ko sa nanay ko kung nasaan ang tatay ko. Sinabi niya na sa Amerika raw ito at ipinakita niya sa akin ang picture ng isang lalaking may hawak na beer nang minsang makita ko sa TV commercial ang lalaking ito. Masaya kong itinuro ito sa nanay ko at napatawa na lamang siya dahil hindi naman talaga ito ang tatay ko. Isang action star pala ito. When I was in my teens, nakipag-connect sa amin ang mga kapatid ng tatay ko. Gusto daw ako makita at makasama, even just for a while, ng mga tito at tita ko. Nakipagkita naman ako at nakilala sila, but I never got to meet my father. Sabi nila, may pamilya na rin ang aking father sa Amerika. Gayunpaman, patuloy pa rin ang communication ko sa titos and titas ko, lalo na nung panahon ng pandemic. Pinapadalan pa nga nila ako ng pagkain noon katulad ng nausong ube cheese pandesal. Nagutom tuloy ako. Parang gusto kong kumain ng sardinas at saka ng hot pandesal ngayong gabi. Masaya po ako. We've been keeping in touch with each other. Pero kahit pa paano, may wish pa rin po ako na sana makip in touch naman sa akin ng tatay ko. Sabi lang kasi nila, he's okay and happy with his family in the States. Dr. Love, what if dumating ang araw na magkita pa rin kami? Sa totoo lang, I don't know how I would react if ever that moment comes. Or, naiisip din kaya niya ako paminsan-minsan. Masaya at maayos naman ang buhay ko, pero may mga tanong lang sigurong gusto kong masagot ng panahon at pagkakataon. O may mga patlang na gusto kong mapunan at mga haka-hakang nais matuldukan. Life is short and we only live once, wika nga nila. Kaya nga somehow, gusto ko rin magkita kami bago pasiguro mauli ang lahat. Salamat po ng marami, Dr. Love, sa pagpapaunlak sa kwento ng isang kabanata ng buhay ko. God bless po at mabuhay ang inyong radio show. All the best, Irene ng Mangantarem, Pangasinan. Thank you, Irene. Sa tema ng sulat ni Irene, hindi po siya namumroblema. It is not a problem. Pero katulad ng ating paanyaya sa ating mga tagapakinig, kung meron kayong kwento ng buhay na maaaring makapulutan ng aral ng ibang mga nakikinig sa atin, maaari nyo ipadala sa atin yan. O may problema kayo na gusto nyong idulog sa ating programa para mapag-usapan natin, pwede ho ninyong ipadala sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya mag-comment po kayo sa ating live stream o kung meron kayong telephone number, pwede nyong ilagay ang telephone number nyo para matawagan kayo ng ating producer. Pwede rin kayong tumawag sa ating linya sa 863-15788 at 863-16674.
Balikan natin ang kasaysayan ni Irene. Alam mo, nakaka-relate ako dito dahil alam ng marami at ng mga kaibigan ko na ako ay may anak sa Amerika. Ay, actually, sinilang siya sa Amerika. So, he's an American citizen. Hindi siya lumaki sa Pilipinas. Dumadalaw-dalaw lang siya rito, paminsan-minsan. At, nakilala naman siya ng mga anak ko and he is part of the family. So, ang sitwasyon nitong si Irene ay ang kanyang ama, obviously ang kanyang ama, baka hindi kasalang na ang tatay niya sa kanyang nanay, ay di umano ay nasa Amerika at meron ng pamilya. So siguro, masaya dun sa kanyang pamilya, pero ang tanong ni Irene sa akin, may pagkakataon kaya na naaalala ko ng tatay ko? Sumasagi kaya sa kanyang kaisipan? I can tell you that. Dahil nga, naikwento ko sa iyo, mayroon akong anak sa Amerika, nabihira kami magkita. Minsan sa Instagram, nagkakausap kami, ganyan, nagte-text, pag birthday niya, everything. Yes, as a father, naiisip namin, naaalala namin yung aming anak. Kasi inalagaan ka rin siguro niya, kagaya ng pag-aalaga ko dun sa aking anak. At oo, naaalala, naiisip. At kasama rin sa mga panalangin namin. Kung sakaling ikaw man ay naisip ng iyong ama, nais kong paniwalaan na pinangarap din niya na sana ay makita ka. Pero may iba-ibang pananaw ang mga lalaki. May mga lalaking maaaring hindi na mapanindigan, nakuha na ng kahihiyan na hindi niya nasuportahan o na napanindigan ang kanyang anak. At, siguro he prefers to be in a situation like this na hindi na niya nakikita yung kanyang anak. Pero dumarating sa pagkakataon na naiisip din niya dahil anak niya yan. No? Sabi ni Irene, hindi niya alam kung anong reaksyon niya kung makikita niya ang kanyang ama kung magkakaroon ng pagkakataon. No? I remember the day when I left my son. He was 4 years old. 4 na taon lamang siya nung iwanan ko siya sa Amerika. At na magkita kami rito sa Pilipinas, I think he was 12 years old already nang una siya nagpunta sa Pilipinas at nakilala ko. When he saw me, tumakbo siya, palapit sa akin at niyakap ako. And, alam ko na siya ang anak ko. And I asked him, what do you remember? Yan, yung anong naalala niya na magkasama kami? Naikwento niya sa akin nung minsan na kasama ko siyang nagdidilig ng halaman sa front yard ng bahay namin. At bumitaw yung hose, gumanon yung hose sa lakas ng pressure ng tubig. At tawa siya ng tawa. And, I remember that day na nangyari yun. So may mga memories na naiisip din. Hindi ko alam kung paano mo haharapin, maaaring nahihiya. But sa tingin ko sa iyo, wala kang galit sa iyong ama. It's just that it is normal for a woman, for a man, or a woman, for a person like you, na hindi nakilalang ama, na maghanap. Ito ang isang bagay na hindi natin maipaliwanag, pero ito ang totoong nangyayari, na ang mga anak na hindi nakilala ang kanilang ama, deep inside their hearts, ay merong intensyon na hanapin at makilala o makita man lamang o mayakap man lamang ang kanilang ama o ang kanilang ina. It is normal, Irene, but sa sitwasyon mo ngayon, masaya ka naman sa iyong pamilya. You are in touch with your titos and titas na kapatid ng iyong ama. And magandang pagkakataon na yan
upang makarating din sa iyong ama na ikaw na kanyang anak ay naghahanap ng pagkakataon na makilala siya. Kung ako ang iyong tatanungin, masasabi ko lang na huwag mong sirain ang inyong communication ng iyong mga aunties, ng iyong mga uncle, at bayaan mong patuloy na mabuo ang inyong komunikasyon nang hindi ka gumagawa ng gulo para sa pamilya ng iyong ama. Kasi baka yun din ang iniisip ng iyong ama na baka magkaroon ng problema kapag nakilala ka niya. Where in fact, ang katotohanan lamang, gusto mong makilala kung sino ang tunay na iyong ama na nagbigay ng buhay sa iyo. Ikaw ay bunga ng pag-ibig, your fruit of love, ng dalawang taong nagmahalan. Dalangin ko na sana sa awa at tulong ng Diyos ay magkaroon ka ng pagkakataon na makilala ang iyong ama. Mayakap mo man lamang at masabi mo sa kanya ang gusto mong sabihin, that you miss your father. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Sana palagi tayong magmahalan. Pansamantala tayo po'y magpapaalam at sana po'y umaasa kami na ang isa't kalahating oras ng ating pagsasama ay naging makabuluhan para sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo. Magbabalik kami sa araw ng Lunes, alas 9:30 hanggang alas 11. Sa ngalan po ng ating buong production staff, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, at ang ating producer, si Jake Bakud, si Direk Sheikh Mamaril, ang studio technician natin ngayon, si Ron Eugene Cruz, ang ORAD operator na palagi pong nakaantabay sa atin, Mike Santillan, PA at avid operator, Jairian Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP, hanggang sa Lunes ng gabi. Magandang gabi, maraming salamat. Shabbat Shalom.